Bukod po sa pagkakaroon ng maayos na resume, mahalaga ring presentable ang mga nag-a-apply ng trabaho. Pero may mga pagkakataon pala na ang pagiging pogi, tila nagiging sumpa rin sa ilang aplikante. Live mula sa Quezon City, si Dano Tingkungko may paandar. Dano, bakit? Marie, sabi nga nila, there's never a second time to make a great first impression. Kaya siguro marami sa atin talagang kinakarir yung ating ayos at itsura. Pero base sa isang pag-aaral, pwede pala maging hadlang ang pagiging masyadong gwapo o maganda. Lahat tayo minsan nang nakakita at naghanap ng ganito. Wanted ganito, wanted ganyan. Ordinaryong job opening sa unang tingin. Pero meron ba kayong napapansin? Halos lahat ng mga ito mula sa mga nakapaskil sa poste hanggang sa mga nasa dyaryo at internet, panay hanap, pleasing personality. Maayos yung buhok, maayos yung muka. Nakaka-attract siya ng mga customer. Para nga sa ilan, ang itsura, imbis na kabuti, naging sumpa pa sa kanila. Ang lalaking itong itago na lang natin sa pangalang Robert, nagtapos ng engineering sa isang tanyag na universidad. Pero 3 taon munang nag-factory worker bago tuluyang naging profesional. Bakit kanyo? Natakot siya sa isang requirement ng mga kumpanya, ang pleasing personality. Yung mga nag-apply, may itsura. Ako, matsura. Ganon din ang kaso ni Kevin, di raw pinala dahil sa itsura. Buong akala niya, alas niya sa trabaho ang angking kagwapuhan. Ang problema, hanggang ngayon, jobless pa rin ang beauty niya. Nag-apply ako sa ibang field, office works. Pero lagi akong gusto nila ko ilagay sa sales. Pero meron din talagang may trabaho na para lang sa pang mas may itsura. Sa isang pag-aaral sa London, United Kingdom na inilathala sa journal na Organizational Behavior and Human Decision Processes, lumalabas na ang pagtingin sa kakayahan ng isang tao nakadepende sa kanyang panlabas na anyo. Pero kung anong klaseng kakayahan meron ng isang tao base sa anyo, nakadepende naman sa kasarian. Mas competent daw ang mga gwapong lalaki, habang ang mga magagandang babae, kabaligtaran naman ang pagtingin sa kakayahan. Sa madaling sabi, ayon sa pag-aaral, dahil ang pagtingin sa mga gwapong lalaki ay mas may kakayahan sila, mas hirap silang makakuha ng trabaho o mapili dahil ang tingin sa kanila, banta o kompetisyon. Baliktad naman ang sitwasyon kung kooperasyon ang inaasahan sa employer at kandidato. Mas may alas ang mas pogi. Ayon sa human resources expert na si Roberto Policarpio, panlabas na anyo ang isa sa pinakamabilis na paraan ng pagkilati sa isang tao. Marami raw larangang itsura ang labanan, tulad ng mga trabahong may aktwal na pakikihalubilo sa mga customer mula sa hospitality services hanggang sa pag-aahente ng condominium. Yun nga lang, may mga sitwasyong pwedeng mag-backfire ang pagiging sobrang gwapo. Baka naman sa sobrang gwapo nito, mawala yung attention ng customer dito sa binibentang produkto. Gamitin niya yung kanyang pagiging gwapo, pagiging maganda. I-connect niya dito sa produkto. At Marie, sa punto ng pagbabalanse, no, sabi sa atin ng PIMA, para doon sa mga would-be job seekers, malaki man ang pwede ninyong maging edge base sa inyong itsura, importante pa rin kakabit nito ang inyong bigate na credentials at pinaka-importante ang inyong integridad at kredibilidad na sa huli siyang magiging tunay na basehan kung kayo ay matatanggap sa trabaho o hindi. Maris? Yun naman talaga ang pinakamahalaga. Maraming salamat, Dano Tingkungko, at sa iyong paandar.